Ferdinand Martin G. Romualdez asked the administrator of the estate of his father, Benjamin Romualdez, acquired a property in Manhattan. Nako po! O eto na, mga kababayan, napipintong debate between Attorney Rowena Guanzon and Attorney Jesus Falsis. Matutuloy kaya? Pero kung sakasakali, kanino ka pupusta? Sa dilaw o sa puti? Biruin mo, dating commissioner ng COMELEC, etong si Attorney Rowena Guanzon, dating mayor, naging congressman. Anong laban ng baklang kanal dyan? At eto pa, Jesus Falsis, nasa perol daw di umano ni Risa Hontiveros ayon sa isang abogado. Aba, nako! Oh shit! Pisina ni Risa Hontiveros. At meron akong confirmed na nagtatrabaho. Confirmed information. Confirmed dito na nasa payroll na siya ni Risa Hontiveros. Patay ka! At eto pa isa, Terry Ridon at Pokwang nagsasagutan sa social media dahil sa road rage na issue ng kapatid niya. Sana makahanap ka ng katapat mo. Akala niyo kung sino kayo ng mga hari-harian sa mundo? Eh dati rin naman kayo mahirap eh. Tapos ngayon, ang baba ng tingin nyo sa mahihirap na nagkakariton, mga pukin ang ina nyo. The biggest robbery in the history of the Philippine politics. Babalikan natin, pag-uusapan natin yan kung yan ba ay makatotohanan. Tama po yung sinasabi natin na it runs in the blood. Kung ano yung puno, yun talaga bunga. Alangan naman mais, magbunga ng kalabasa. Nasa bloodline po talaga nila yan. Si Romualdez, pamangkin ni Imelda. Si Marcos Jr. naman, anak ni Imelda. At si Imelda, asawa ni President Ferdinand Marcos Sr. At eto pa, marangyang bahay ni Romualdez sa Manhattan, dyan sa United States of America. Abay, nabuking at may pirma pa niya, nakita sa dokumento. Pa 1 billion peso na to Ang yaman ni Tito Martin Is in this building actually are quite rare. So Redfin, which is a real estate website, estimates the property of Representative Martin, the 28A unit, at $4.7 million. Nako po. Okay, that is the estimate that's online. Billion na to. Pag-uusapan po natin lahat yan, mga kababayan. Aba, maya-maya po lamang. Para lagi kang updated. Ako nga pala si Bidaya ng mga oposisyon sa kasalukuyan ko. At sabi nga, galit na galit ang mga dapuhan ng Pangulong Duterte. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, i-subscribe mo na yan! At syempre, magandang araw mga banateros at mga kababayan kong Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Master Judea. Tayo po ay nagbabalik para pag-usapan ang mga balita na nangyayari sa ating bansa. At kumusta po kayo? Magandang araw po ng Miyerkules po sa inyong lahat. Kumusta po at sana po tayo lahat ay nakakaraos sa pang-araw-araw na buhay. Yan. Okay? Kumusta na dyan sa... sige, comment nga ninyo kung nasaan kayong bansa para makita natin kung... hanggang saan umaabot ang ating vlog. So, shoutout sa mga kababayan natin sa ibang bansa, sa mga OFW, no? Kumusta po kayo dyan? At sana nakapagpadala na kayo sa inyong pamilya para pamasko. Okay? Pero kumusta na, Anong petsa na ngayon? Anong petsa na? December 17. Aba, wala pa rin nakukulong. Sabi ni Jesus, Crispin Rimulya, na ombudsman, 15 may makukulong na. Walang hiya. Manang-mana ka talaga sa amo mo. Mga sinungaling kayo. Yung amo mo ay pinangako na bubuksan yung tulay dyan sa Davao, Bukana Bridge. Hindi nabuksan. 15. Mahilig talaga kayo sa 15, Ano to? Naghihintay lang ng sweldo, 15.30,
Oh. Oh, ano na? Puro kayo yabang. Puro kayo forma. Oo, pero totoo niyan, pinagtatakpan lang nila isa't isa. Oh. Sino ipapakulong nila? Ha? Sino ipapakulong nila? Alam nila, sila naman mismo ang mga may pakana niyan. Sila din ang mga mastermind. Ano, ipapakulong nila sarili nila? Ay, putya. Malabo yan. Malabo pa sa pusit sabaw yan. O, di ba? Labo. Oo, sabaw ng pusit, pusit sabaw. O, di ba? O. Ay, nako, Rimulya. Puro kayo forma. Ay, nako. Tingnan mo, puro ka forma. Yung anak mo nakalaya na. Oo. Oo. Di ba? Na 1 kilong marijuana. Oo. O, di ba? O, pero nalungkot ako dito, sa balita. Yung mga Pinay daw, ayon sa research, ayon sa research ba ito? Oo. Research or survey, ano ba, hindi natin alam. Ng mga Pilipina daw, ang numero 1, na nanonood ng Pornhub. Walang hiya naman tayo, oo. Ang dami natin pwedeng... Wala namang problema na manonood ka ng Pornhub. Pero, sa babae pa, mga Pilipina pa talaga, Kayo, girls. Kayo girls, ano? Huwag nyo subukan. Masisira buhay nyo. Bakit kayo tumitingin sa Pornhub? Crazy! Are you out of your mind? Magbebenta rin kayo ng laman? Huwag ganon. Oo. Okay lang naman, Okay lang naman manood ng Pornhub, pero dapat, dapat mature ka, no? Dapat alam mo yung ginagawa mo at hindi madadala ng mga bugso ng kung ano mang bugso ng buto. Oo. Pero, pwede naman, Oo. Pwede naman, yung mga nanonood dyan, pinapalitan na kanilang pangalan. Ibig na lalaki, ginagawa nilang babae. Oo. Pwede, ganon. Oo. Pero kung totoo man yan, mga babae, ilang percent yun? 24% ata, I forgot. Oo. No? Huwag kayong magpapadala sa bugso ng inyong mga libog. Bakit? Huwag niyo ipalata, Huwag niyo ipalata na medyo tigang, Okay. Okay, pero baka nagkamali lang sila, Baka nagkamali lang sila ng data. Oo, tingnan natin. Pero yun ang sinabi. Yung mga Pilipina daw, malaking porsyento ng Pilipina, babad sa Pornhub. Huwag nyo sirain ang buhay nyo dyan, Oo, huwag nyo pasukin yan. Masisira ang buhay ninyo. Eto. Buti pa si VP Sara Duterte, kahit binabanatan, tinitira ng tinitira, binibira ng binibira, sinisiraan ng sinisiraan araw-araw. Aba, maganda pa rin. Maganda pa rin. Oo. Samantalang ito, mga gustong magpabagsak sa kanya, aba, nagmumukhang mga matatanda na, stress na, maluka-luka. Diba? Oo. Diba? So, relax ka lang dyan, Bibi Sara. Hindi naman uubra yung mga punyebas na yan, Pag mga demonyo. Oo. Liwanag lang ang katapat ng mga demonyo na yan. Takot sa liwanag yan, Takot sa malamig yan. Oo. Malamig ngayon. Taglamig season, takot yung mga demonyo na yan. Kasi ang gusto niyan sa sa impyerno, yung may apoy. Kaya relax ka lang diyan. Alam naman ni Bibi Sara yan, hindi uubra yung mga pakana niyan, mga kaso-kaso, plunder, putang ina yan. Oo, alam naman nila na si VP Sara Duterte ay impeachable official. Okay? May immunity po siya. Hindi siya pwede kasuhan. Ang tatanga, no? Unless, wala na siya sa kanya katungkulan. Tanggalin niyo muna. Ang ganda-ganda ni VP Sara, kahit araw-araw binibira ng mga kakamponyeta at mga pulawang tangang loyalista. Ganda pa rin, paganda ng paganda samantalang ito, yung baklang kanal, putangin lang yan.
Sa picture, maayos yung tsura, pero sa pag sa Pinol, mukhang kanal yan eh. Oh. May namumuong debate. Puta, matutuloy ba to? Oo. Di ba? Oh. Debate between Marites, na attorney na si Jesus Falsis, versus attorney Rowena Guanzon, ang hari ng Bardagulan. Oh. Putang ina. Ano ilalaban ni Jesus dito kay attorney Rowena? Puta, baka sa akin lang hindi umubra yan si Jesus. Ano pag-uusapan? Debate tayo on any topic including the Supreme Court's decision on Sara impeachment case and whether or not DDS ka. Puta ina, kahit tayong dalawa, baka sa akin lang, hindi ka umubrang, tanga ka eh. Baklang anal ka eh. Oh. Oy, with all due respect doon sa mga sa mga tawag dito, mga kapatid natin na nasa LGBT hindi ko po kayo tinitira. Ito lang, particular si Baklang Kanal. Oo. Biruin mo, dating commissioner ng COMELEC, etong si attorney Rowena Guanzon, dating mayor, naging congressman. Anong laban ng Baklang Kanal dyan? Di ba? Pero, dahil nga mahilig sa kasikatan, cloud chaser, itong mga putang inan to eh. Si attorney ba to? Mukhang hindi naman attorney. Oo. Hindi naman attorney, di ba? Mukhang barker sa harap ng Jollibee. Putang ina. Galit na galit kay Pipi Sara kasi taob na taob ang kanyang beauty. Di ba? Pero ito malala dyan. Panoorin nyo. Laging spotted itong si Falsis sa opisina ni Risa Hontiveros. At meron akong confirmed na nagtatrabaho. Confirmed information. Confirmed dito na nasa payroll na siya ni Risa Hontiveros. Patay ka! Kumpirmado! Kaya pala basigasig ang mga buwaka ng animal na ito na perulado pala to. Perulado pala hayop na to Oo. Si Aklang Falsis na yan, he is working na under Senator Risa Hontiveros. Ayan, under payroll. And they are working for the 2028 election. Nagparinig na itong si Hontiveros na kung wala daw tatakbo siya. Halatang-halata ng mga pagsasabuatan nito Si Hontiveros, bata yan ni Romualdez. Attack dog ni Romualdez din yan. Oo. Kaya nga itong si Jesus Falsis, ganun-ganun na lang din ang pagtatanggol niya kay Romualdez. Na si Romualdez daw ay inosente sa flood control anomaly. Putang ina ka. Inosente, lahat ng daliri nakaturo sa kanya tapos inosente siya. Yung kasama mismo niya, bata niya, si Saldi ko nilaglag siya. Tapos sasabihin mo, ikaw na wala ka lang magkakwenta-kwentang abogado ka, na wala ka namang alam, mas marunong ka pa kay Saldi ko na nandoon sa loob ng circle nila. Di ba? Pero pumalag si Atty. Rowena papatulan. Papatulan ni Atty. Rowena Guanzon ang reyna ng Bardagulan. Ang sabi ni Atty. Rowena Guanzon, okay ako. Basta maligo ka muna 3 beses. Puta na yan. So, ibig sabihin, talagang hindi ka talaga naliligo. Kung naliligo ka man, yung itsura mo parang hindi talaga naliligo. Putangin na mga to. Ang lakas-lakas mambus ka. Puta, takot pala sa tubig. Sabi niya pa, I can debate anyone, anytime, kahit si Cheese pa. Ano pa nama mo kay Cheese Escudero? Nagpapasikat ka lang. Kasi itong mga tao na to, una nakahihiyan to
Walang kahihiyan yan. Yung mga katulad yan, Jesus Palsis. Walang kahihiyan yan. Ha? Paano mahihiya yan? Eh, kumakain nga ng tae nila yan eh. Di ba? Ay, pasintabi po sa mga kumakain, ha? Kumakain nga ng tae nila yan eh. Dati galit na galit sa mga Marcos kay Romualdez yan. Oh, tapos kaya pinagtatanggol. Uta. Oh. Oh. Buti sana, ito wala problema. Kung halimbawa, dating galit na galit ka, tapos in the future, you will realize na, ay, nagkamali pala ako ng pagkakilala. Pero, doon sa taong may nagawa na maganda para sa bansa. Para sa mga tao. Oo. Yung may nagawang kapakipakinabang. Halimbawa, si Marcos Jr., pinagbintangan dati na magnanakaw. Oo. Okay. Tapos, napatunayan na hindi pala nagnakaw. O, pwede ka doon. Oo, na kumampi ka. Ay, sorry ha. Oo. Kahit sino naman, magsusorry. Pero kung bigla-bigla, galit ka, tapos bigla-bigla ka kakampi, tapos wala namang nagawa na maganda sa bansa, magtataka ka. Laganap ang nakawan sa kaban ng bayan, bigla kang sa kanyang pamunuan, tapos bigla mong kakampihan, malaking katanungan yan. Oh. Eh, yung pang-payroll sa'yo, ni Risa Ontiveros, saan ang gagaling yan? Oh, galing ba kay Tambi yan? Kaya kung ipagtanggol nyo, ganun-ganun na lang. Oh. Pero abangan natin kung matutuloy yan. Dahil, kung matutuloy yan, dudurugin ni Atty. Guanzon yan. Ah. At ito pa, isang naglalaban din. Nagpapaligsahan itong dalawang buang. Ano ba to? Nakita ko sa Facebook kanina eh. DDH versus DDH. Ano yung DDH? Duterte diehard haters. Putangin na naman. Ito naman si Pokwang, santo-santuhan ang datingan. Bait-baitan ng peg ni Mamang. Puta na yung pamilya nyo pala, may pagkasatanas. Dahil yung kapatid nito, ng batok ng nagkakarito, nakala siguro niya, porke nagkakariton, babatok-batukan mo, ganun kang klase ng tao, yung kapatid mo, pagsabihan mo, Pokwang, hindi ganun. Akala nyo kung sino kayo makapagmalaki sa sarili ninyo, sino ba kayo? Galing din naman kayo sa kahirapan. Na imbis na tulungan nyo yung mahihirap, inaapi-api nyo, binabatukan. Kayo, ang kapatid mo, Pokwang, ang kapatid mo, ang nakakapunyetang nilalang. Tapos may gana ka pang magagaganyan sa social media, pukin ang ina ka. Imbis na mag-sorry kayo, nagyayabang ka pa. Ayan yung dahilan. Ayan yung kapatid ni Pokwang. Kung ako kay Manong na nakaputing sando, babalugbugin ko yung hayop na yan eh. Diba? It doesn't matter what's the reason. Na kahit halimbawa, nasagi pa ng kariton yung sasakyan niya, nakala mo napakaganda, hindi ka pwede mambatok. Pukin ang ina mo ka. Sana makahanap ka ng katapat mo, hayop ka. Sana makahanap ka ng katapat mo.
Akala niyo kung sino kayo na mga hari-harian sa mundo? Eh, dati rin naman kayo mahirap eh. Tapos ngayon, ang baba ng tingin nyo sa mahihirap na nagkakariton, mga puki ng ina nyo. Carlo Subong, puki ng ina mo. Ito yung dapat na hindi na hindi na to ikinukulong to dapat. Hindi na to pinapalabas. Dahil baka mamaya hindi lang pambabatok ang gawin yan. Kasi kinakaya lang naman ng mga ganyan na bukinang-inang yan, yung mga nagkakariton. Nakakulong na ba yan? Nakakulong na? Ipakulong nyo yan Tanggalan ng lisensya. So yan po. Yan po ang pinag-aawayan ni Ridon. Ni Ridon tsaka ni Pokwang. Ipinagtatanggol ni Pokwang yung kapatid niya. Na imbis na mag-sorry, nagyayabang pang pukin ng ina. Ano? Kanino kayo pupusta dyan? Kanino kayo pupusta? Kasi itong si Pokwang, kakasuhan daw niya si Redon. Ito namang si Redon, sinagot siya na paano mo ako kakasuhan ng cyber libel? Hubad na hubad naman ng ebidensya sa social media. Kung ako kay Pokwang, kakasuhan ko talaga yan walang congressman. Total, pare-parehas naman kayong mga animal. Kasuhan mo na, Pokwang. At kung ako naman kay Ridon, hindi ako papayag na bastusin ako ng isang Pokwang. Bata ako ni Romualdez Tayo na. Kung ako kay Ridon, puta, paderang sinasandalan ko, Romualdez. Bakit ako magpapabastos kay Pokwang? Diba? Okay? So, abangan natin kung saan hahantong ang kanilang hidwaan, mga kababayan. Pero, bago tayo lumipat, nasa ibang issue, yung kapatid ni Pokwang, PNP, LTO, at mental hospital, bantayan nyo yan. PNP, baka may baril yan, may LTAP yan, puta tanggalin nyo na. Kasi, yung mga ganyan, na may pagkasatanas, hindi dapat pinapabayaan na maghumawak ng baril yan. Lisensya, LTO, tanggalin ninyo. PNP, LTAP, kung may baril yan, pukin ang inang yan, kapatid ni Pokwang, tanggalin nyo na. Walang karapatan magmay-ari ng baril yan dahil maraming mapapatayan. Tingnan mo Satanas ang galawan. Satanas ang galawan ng kapatid ni Pokwang. Pero ito batindi, 1 billion civil forfeiture cases ipapataw kay Saldico, Romualdez at iba pang congressman. Tangina. Pinagluloko tayo nito mga to. Pambihira, no? 1.9 trillion ang nawawala sa kaban ng bayan. Pero, ang ikakaso nyo, 1 billion lang? Ang ipapabalik nyo, 1 billion lang? Naglulukuan pa tayo? At saka bakit civil case? Di ba plunder, di ba?
pagnanakaw. Tapos civil case. Ito po, panoorin natin yung balita. Samantala, sa Quezon City naman, may mga kakasuhan daw na kongresista. RH5, Val Gonzales, coming Val! Jerry Anthony, isang grupo ng mamamayan na tinatawag na United Peoples Against Corruption o UPAC ang magsasampa ng kasong civil suit na nagkakalaga ng 1 bilyong piso laban kay Quezon City 5th District Congressman T.M. Vargas, dating Congressman Saldico at dating Speaker Martin Romualdez ngayong araw sa Quezon City Regional Trial Court. Ang kasong ito ay may kaugnayan sa mga manomanya at ghost flood control project sa ikalimang distrito ng Quezon City, partikular na sa bahagi ng Novaliches. Ayon sa UPAC, bagamat gumastos na ng multi-milyong pisong pondo para sa proyekto, pero patuloy na nararanasan ng mga residente sa Novaliches ang matinding pagbaha na nagdudulot ng pinsala sa kanilang mga ari-arian at kabuhayan. Sabi ng kanilang legal counsel na si Atty. Ariel Inton, kompleto sila ng mga dokumento at testimonya mula sa mga residente na magpapatunay na hindi natupad ang mga proyekto. Aniya, ang pagbaha sa Novaliches ay hindi lamang isang natural na kalamidad, kundi resulta ng sistematikong kapabayaan at maling paggamit ng pondo na isinagawa at isinulong mismo ni Congressman Vargas. Ang kaso ni sinampay paglabag sa Article 19 ng Civil Code o isasampa. Isasampang kaso ay paglabag sa Article 19 ng Civil Code of the Philippines na nagsasaad na ang mga nanunungkulan sa gobyerno ay dapat kumilos ng may katapatan o honesty, isang bagay anilang na nila bago mano ni Vargas ko at Romualdez. Kasama rin sa kaso ang mga matataas na opisyales ng DPWH Quezon City Engineering District at iba pa kabilang ang ilang mga lokal na opisyal. Sabi ni Inton, ang civil case ay kasabay ng kasong kriminal na ang nagsampa ay mismo ng gobyerno. Paliwanag ni Atty. Inton, bahagi ito ng paghahabol ng hustisya ng ordinaryong mamamayang nasiraan ng bahay, sasakyan at iba pang ari-arian at buhay dahil sa mga manomalya at mga ghost at dispalinghadong mga proyekto. Val, pakiulit, sino-sino yung mga kongresistang kakasuhan? Itong si Quezon City 5th District Congressman P.M. Vargas. PM dating Vargas. National Party List Congressman Saldico, dating Speaker Martin Romualdez, at iba pa kabilang na yung mga matataas na opisyal ng Quezon City DPWH Engineering Office. Dahil sa isang project lang yung binabanggit? Isang flood control project? Nasa 8 daw ito. 8. Walong project. 8 flood control project dyan sa district na yan, sa 5th district. Oo, kasama na dito yung kasama na sa 8 yan na Jerry Anthony, yung mahigit 50 milyong pisong ghost project na nasa loob ng isang exclusive na subdivision sa bahagi ng North Fairview, Quezon City, na putol. Ang makikita lamang Jerry Anthony ay yung signage lang pero wala namang proyekto. Yan ang problema. May signage pero walang proyekto. Pero nakakaduda. Bakit dapat plunder ba't civil case lang? Di ba? Pero chinek ko kasi itong United People Against Corruption or itong UPAC, mga aktivista po, mga miyembro nito At ang bali-balita, itong si Martin Romualdez, ito daw ang tinatawag na supremo ng mga makakaliwang grupo. Yan po ay bali-balita lamang. Pero namatay si Joe Masison, di ba? Namatay si Joe Masison, yung leader ng mga makakaliwang grupo ng mga rebelding NPA. Di ba? May nabalitaan ba kayo na pumalit kay Joe Masison? Kasi pag namatay ang leader, halimbawa sa isang kumpanya na lang, pag namatay ang chairman, papalitan yan. Pag namatay ang presidente, papalitan yan. Ba't dito? Ba't parang wala tayong nabalitaan na pumalit kay Joe Masison? Pero may mga ugong-ugong na ang tinatawag nilang supremo ay walang iba kundi si Tambaluslos. Kaya na mag-isip. Tingnan mo nga ngayon. Nakakaya sa ano natin Nakakaya sa PNP, Armed Forces of the Philippines, mga uniform personnel natin
Oo. Nakakahiya. Kasi, ang nagdidikta ngayon ng kapayapaan sa Pilipinas ay ang rebelding CPP-NPA. Kasi, sila na po ang nag-declare ng ceasefire sa Pasko tsaka Bagong Taon, 24-25, tapos 31-1. Sila po ang nagdeklara. Sinapawan na po nila yung uniform personnel ng Pilipinas, ano? Ikaw ba naman kung malakas ang inyong supremo, talaga naman. Kaya nga, eto ang iniisip ko dito sa mga kaso-kaso, 1 million forfeiture civil case, baka palabas lang to, wala ito. Pero baka palabas lang to, kasi ito kahit matalo dito sa kaso na to si Romualdez, panalo pa rin siya kumita pa siya. Sa dami ng mga nakulimbat nila. Kaya ito, sa mga kaso-kaso na to, wala akong dito, sa mga kaso-kaso nito kay Martin Romualdez. Kung ang magkakaso dito, at Korte Suprema, kung ang magkakaso dito ay ang Ombudsman, Department of Justice, maniniwala ako. Pero yung mga nandiyan lang sa gilid dito, baka inutusan lang yan Kaya magbatsyag tayo, maging mapanuri, mga kababayan, basta-basta magpapauto sa mga psychological gimmicks nila. Diba? Kunyari, sige, kasuhan natin. Pero, at the end of the day, i-absuelto siya, ang ilalaglag lang, yung gusto nila. Kaya maging mapanuri. Maging mapanuri tayo, mga kababayan, huwag basta-basta magpapauto, Kailangan makulong yung mastermind. Hindi po pwede na magsosoli ka lang ng pera dahil magnanakaw ka, dahil nagnakaw ka, tapos absuelto ka na. Hindi pwede yun. Dapat pag nagnakaw ka, panagutan mo sa batas, makulong ka. Diba? Hindi po pwede yan. Dapat sa ganyan, nabubulok sa kulungan. Para hindi na pamarisan. So, ito, wala nakukulong Kaya, problema sa ating bansa wala nakukulong. Kahit nagnakaw na ng bilyon-bilyon, trilyon-trilyon. Tapos, binoboto pang presidente. Kung kinangina, saan nakakita niyan? So, naaalala nyo pa po ba to, mga kababayan? Naaalala nyo pa po ba yan? Yan po yung greatest robbery of a government. Sa Guinness Book of World Record. Baka nakalimutan po natin. World history po ito. World history. Legit po na nasa Guinness Book of World Record yan. Greatest robbery of the government. So, ngayon, sa puntong ito, may magdadalawang isip pa po ba? May nagdadalawang isip pa po ba? At magtatanong kung totoo ba na magnanakaw si mga Marcos? Hindi pa rin po malinaw sa inyo? Ayan po, pinapakita na nga ng administrasyon ni Marcos Jr. Totoo ang kwento. Na magnanakaw, it runs in the blood. Mas malala ang ginawa ni Junior ngayon dahil trilyon-trilyon ang nawawala sa gobyerno. So, tama po yung sinasabi natin na it runs in the blood. Kung ano yung puno, yun talaga bunga. Alangan naman mais, magbunga ng kalabasa. Nasa bloodline po talaga nila yan. Si Romualdez, pamangkin ni Imelda. Si Marcos Jr. naman, anak ni Imelda. At si Imelda, asawa ni President Ferdinand Marcos Sr. Basahin po natin ang artikulo. Marcos Sr. Guinness World Record title. Ferdinand Marcos Sr. holds a Guinness World Records title for the great robbery of a government. The record, first published in 1989 edition of a book, cites a total national loss of the Philippine government estimated to range from $5 billion to $10 billion between 1965 and 1986. Details of the record. Record title, Greatest Robbery of the Government. Estimated amount stolen between $5 billion and $10 billion was allegedly embezzled from public funds. Source of information. The record is based on information provided by the Philippine government,
which announced the identification of the Salted Away funds on April 23, 1986. Status: the record has been consistently fact-checked and confirmed to be an official entry and first edition of the Guinness Book of World Record. Website presence: while the entry may not be permanently visible on the current dynamically updated Guinness World Records website, the organization has clarified it does not dispute the record as the historical fact and acknowledged it was published in their books and online archives. Claims that the record was deleted due to lack of evidence are false. Okay? So ito po, detalyado ha, kung ano yung reason, bakit natawag na Robbery of All Time, at ito po ay fact-checked. So, ibig sabihin, fact-check, napatunayan. Ha? Kaya po daw ito i-delete, ang rason nila ng mga Marcos, kaya daw ito ay dinelete dahil kulang po sa ebidensya. At, hindi raw po ito totoo na kulang sa ebidensya. Well, in fact, may 7 kaso nga eh. May 7 kaso nga si Imelda Marcos, guilty for graft and corruption. At si Marcos Jr., may babayaran pa yan na 200 billion, ha? Na hanggang ngayon, di pa rin binabayaran. Kaya nga, ubos. Imbes na umunlad yung Pilipinas, ubos. So, anong panahon? Noong panahon ni Marcos, ha? Paano hindi mauubos? Hindi lang naman mga Marcos ang nagnakaw. May mga cronies pa na tinatawag yan. Yung mga Marcos cronies. At kasama dyan, yung tatay ni Martin Romualdez. Diba? Although, alam natin na eto, may mga negosyo yung mga Romualdez, may mga negosyo sila. Pero, during those times, mga kababayan, nagtataka yung mga tao. At naghihinala kung bakit ganun kalaki, ganun kabilis ang paglobo na kanilang mga yaman. Hindi nila po pwede itanggi yan. Kasi hanggang ngayon, may inilalaban pa silang kaso sa Amerika at sa Switzerland. Di ba? Napag-alaman, may mga tagong yaman sa iba't ibang panig ng daigdig. Sa Swiss, may mga Swiss account sila. May bangko sa Amerika na hanggang ngayon, naka-freeze pa rin. Di ba? At naniniwala ako, hindi lang naman mga Marcos na nakinabang. Baka nga, mas napakinabangan pa ng mga cronies ni Marcos yung ninakaw nila kaysa dito sa mga Marcos na na-freeze yung mga asset, di ba? Isa na dyan, yung tatay ni Martin Romualdez. Na ito ngayon, ang problema. I started looking into the assets of former House Speaker Martin Romualdez. The reason why I was looking into his assets was because he was among the highest government officials being linked to the scandal. Obviously, as House Speaker at the time that the corruption was happening, I was interested to see if his assets might show any changes. Yes! Na-vlog po natin na napakalaki ng changes from 200 billion noong 2022, lumobo po sa 2 billion ang asset. Ang asset ni Martin Romualdez. Fact po yan, hanapin nyo dyan. Na-topic na natin yan. Hindi lang sila eh. May big six yan eh. Si Saldico, Romualdez, Don Gonzales, Suarez, sino pa ba? Basta 6 sila. 6 sila doon ng mga kongresista na talagang biglang lumobo yung kanilang mga salin. In his wealth, and the mere fact that he is the first cousin of the president was very interesting to me. And because he hasn't yet released his statement of assets, liabilities, and net worth, or SALN, which is required of any government official, wherein they are meant to declare truthfully the assets and their wealth, I was quite interested in looking deeper into what he owned. And so that is what has led me to our exclusive today. So during the course of that, I then came across a property under his name Nako! in New York City that's never been reported on before. So I have the paperwork here, the documents from New York from the Office of the City Register of the City of New York, which tells us that in 2024, Ferdinand Martin G. Romualdez, as the administrator of the estate of his father, Benjamin Romualdez, acquired a property in Manhattan. Nako po!
Sino to tumatawag na to? Wala kaya. Wait lang. Hello? Oh. Oh. Oh, wait lang. Bababa ako. May parcel daw ako. Wait lang, bababa lang ako mabilis ha. Parang parang Forbes Park po ang mga datingan nito. Etong mga unit na to diyan sa Manhattan, sa New York. Ito po ang pinakamahal na mga bahay or mga apartment unit diyan po sa Amerika. Pero mukhang itinatago po nila ito, mga kababayan, no? Itinatago po nila ito sa madlang people para siguro ma-avoid ang tax, para hindi sila magbayad ng tax, or itinatago nila ito dahil sa hindi magandang paraan nila na-acquire. Yung property. At even sa US, hindi po sila nagbabayad ng tax. Tuloy natin. On 465 Park Avenue, Unit 28A, New York, New York. But the one thing that raises eyebrows about this transaction is that it was a no consideration transfer. What does that mean? Real estate lawyers that I've spoken to say that a no consideration transfer means that the apartment unit, this luxurious apartment unit, was gifted. A no consideration transfer is used for gifts or donations, and it appears in the paperwork that the property was gifted to the estate of Benjamin Romualdez, received by Representative Martin Romualdez, although it does not say in the paperwork why it was donated to them, which lawyers have told me is slightly suspicious, because who is donating high value New York City properties to strangers? It appears that, from my investigation, that the previous owner of this apartment building, this unit on the Ritz Tower, is not related to the Romualdez family. And so why was this donated? The paperwork also does not show that any money was exchanged. And so we want to know why. But when I asked lawyers what could possibly have happened here, they told me just in general that it could mean the property was paid for in cash. It could mean there was a different agreement. There are many ways we can interpret this, but it's hard to know for sure because the paperwork only tells us certain details, and we were hoping to get those answers as to why from the parties involved. Now, the other thing about no consideration transfers is there are no taxes involved. So we want to understand why it was a no consideration transfer. But unfortunately, in the affidavit that is also signed by Representative Martin, there's no reason given as to why it was a no consideration transfer. It says here, the aforementioned no consideration transfer was made solely for the grounds stated herein. Unfortunately, on the paperwork, there are no grounds stated as to why. Ayan. So, bakit mo itatago yung mga information kung wala naman dapat itago? Di ba? Bakit mo isisikreto ang isang bagay na pwede mo naman ilagay sa asset mo? So, doon po nagkakaroon ng malaking katanungan, malaking question kung bakit hindi ka nagbabayad ng tax sa Amerika tapos hindi ka pa nagbabayad ng tax sa Pilipinas. So, ito ba yung sinasabi ni Remulla na tax avoidance is not a crime. So, pwede ka mag-avoid ng tax sa pamamaraan na alam mo at ito ay hindi bawal. Ay, hindi po pwede yan. We are calling out the government of America. Si Martin Romualdez, may building dyan sa Manhattan. English pala yun. English pala, no? I'm calling the state of New York, specifically in Manhattan. There is a condo unit there wherein he is not paying for the taxes. English. His name is Martin
Romualdez, he is a former speaker of the Philippine government, and now he is being pinpointed as a mastermind of the corruption in the Philippines. How is that? Martin Romualdez is avoiding the tax from the U.S. government and the Philippine government. Okay. Again, it raises more questions for me as to A, why has a complete stranger seemingly donated a high-value Manhattan property to the Romualdez family, signed and received by Representative Martin Romualdez? 2, why was it a no-consideration transfer? And 3, the other thing that's worth noting in this paperwork is that the lawyer who facilitated the transfer of the property is Andrew Casino. Now, this name is quite familiar because that is the same lawyer who helped Representative Romualdez transfer his Dover, Massachusetts property that was Nako. worth $2.24 million to a corporation for just $1 in July 2025. This Yan. So ito po mga kababayan, yung pinag-usapan din natin dati. Na parang nag-transfer siya ng property, at nagbayad lang siya ng $1. Pero itong sa Manhattan, medyo malaki-laki yung binayaran niya, $100. Oo. Pero ito po ay mga mararangyang tirahan. Mararangyang tirahan po ito. So, ibig sabihin, talagang kawatan itong si Martin Romualdez. At yung abogado niya, yung abogado niya na nag-transfer ng kanyang property sa Massachusetts, hirap na, Massachusetts, siya rin po ang abogado niya dito sa pagta-transfer mula sa pangalan ng kanyang tatay hanggang sa pangalan niya dito sa Manhattan. Tangina kawat. Kawatan na kawatan ng datingan talaga. It's based on a report by Rappler. So it's that same lawyer who helped Representative Martin transfer his Massachusetts property just for $1 to a company, AMI Inc., that later on, Rappler reports, is also run or managed by the lawyer Andrew Casino. The other thing about Andrew Casino is he's actually a fraternity brother of Representative Martin, and he sits on the board of one of Representative Martin's mining companies. Paktay ka diha. Paktay ka diha, boy. Walang hiya na yan. Etong si Casino, mga kababayan, bukod sa fraternity brad ni Romualdez, siya po ay umuupong board din sa isang kumpanya ni Martin Romualdez na nagmimina. Tangina, Casino rin to isang Casino na kilala ko. Wala. Corporation. So what do we know about this apartment unit? Well, what we know is that 465 Park Avenue is the Ritz Tower in Manhattan, and I'm now on their website, and it says the Ritz Tower was built in 1925 as the city's most elegant apartment. Yan, so i-forward na po natin ng konti yan, mga kababayan. I-forward na po natin ng konti yan kasi alam natin yan. Ang presyo po ng mga kwarto or apartment dyan sa Manhattan ay nagre-range po yan at ang pinakamahal ata dyan, $5 million. So itong kay Martin Romualdez, sabihin na natin na $4 million. Okay? 4 million times 56. Ilang billion yan sa piso? Mahina ako sa math Kayo na lang magkwenta. $4 million. 4 million times 56. 56 na lang. 56. Kunyari, yung unang palitan ng piso. Kung 60 na ngayon, medyo mas malaki pa. Ganon kamahal po. Wait lang. Hindi ako makakatulog nito. Wait lang. 56 million times, wait lang, kakayanin ba itong cellphone ko? Wait lang 4 million times 56. 4 1, 2, 3, 4, 5, 6 times 56. Ayan, putang ina. $224 million.
Ha? 200, ay di. Times 4 pa pala. 896 million. Puta mo, maabot na sa 1 billion ah. Oo. Pa 1 billion peso na to ah. Ang yaman ni Tito Martin ah. In this building actually are quite varied. So Redfin, which is a real estate website, estimates the property of Representative Martin, the 28A unit, at $4.7 million. Nako po. Okay, that is the estimate that's online on Oh, Redfin. billion na to. But I do have to mention that on Property Shark, which is another real estate website, the units in the Ritz Tower vary in purchase price from $150,000 to $4.2 million. So we don't actually know how much this unit costs, but judging from the description of the Ritz Tower, it does sound like a luxury property. And even if it is under the estate of his father, and let's say it's not fully owned by him, again, I want to emphasize that lawyers I've spoken to have said that it should still be reported by Representative Martin on his SALN. Ah. Yan ang problema natin. Tinatago talaga nila. Ah? So, wala talaga silang balak na isama ito sa SALN. Tinatago nila, sinisikreto nila. And even doon sa states, sa Amerika, hindi rin sila nagbabayad ng tax. So, they will run or they will avoid everything just for their gain. So, lulusutan nila kung ano man ang pwedeng gawin nila para hindi sila magbayad ng tamang tax. Puta. Why is that? Hindi. Because he will still get a portion of this because he is a beneficiary of the estate of his father. Ayan po mga kababayan. Yan po ang property na mukhang ano yan classical look, di ba? Yung mga unang panahon na look ng bahay. So, alam mo naman pagka-classic old money, no? Old money ang tinatawag na old money. Yan talaga yung mga talagang mga luxurious talaga. Oo. So, grabe. Mas matindi pa ito sa Forbes Park, Oh. So ngayon, mga kababayan, kung pagbabasihan natin, kung pagbabasihan po natin ang mga events, mga pangyayari na sa ating bansa ngayon, walang kasalanan itong mga to. Oo. Si Joel Villanueva, Jingo Estrada, Chis Escudero, at si Senator Bong Revilla. 'Di ba? Kasi ang may kagagawan ng pagnanakaw sa Pilipinas, etong mga ito, yung mga mastermind. Sino ba mastermind? Sino bang presidente? Sino ang House Speaker? At sino yung nangangalaga sa pera? So sa atin, ako sasabihin ko na, para sa akin, ang mastermind dito, Marcos Jr., Martin Romualdez Saldico. Oo. Sila po. Sila ang nagmamanipula at sila po ang nagdi-decide kung saan mapupunta ang pera ng Pilipinas. Yan din naman ang sinabi ni Vice President Sara Duterte, di ba? So, itong ginagawa nilang ito sa kanilang mga kalaban sa politika, o hindi man kalaban, pero nakita nila na nasisilip nila na pwede nilang gawa ng paraan para maidiin ang isang politiko na ito, katulad ng ginagawa nila kay Chis Escudero, at ginagawa nila ngayon din. O kay Chis Escudero, hindi nila napatunayan yan. Wala sila nakuha ebidensya O, kasi pinagpipilitan nila na yung donation ay galing sa masama. Ano pakialam ni Chis Escudero nun? Wala. Kung ako politiko, wala na akong pakialam kung saan mo kinuha yung pera na ibibigay mo sa akin to sponsor may election race. 'Di ba? So ngayon, Bong Revilla na naman. Dahil wala silang napala doon sa mga nauna na pinagdidiinan nila na nagnakaw ng pera, wala silang nakuha ng ebidensya, Bong Revilla. Si Bong Revilla pinag-iinitan nila. Tayo wala tayong pakialam kay Bong Revilla. Wala tayong pakialam dyan. Sa atin lang, ito ay opinion natin at ito yung nakikita natin kung pagbabasihan natin yung mga teorya. Pagbabasihan natin ang teorya na nangyayari sa Pilipinas, yun po ang lumalabas kung may mga kasalanan yung mga yan, wala tayong pakialam, walang problema. Kaya lang, ang nakikita natin, parang gumagawa sila ng daan para matakasan nila yung kanilang pananagutan sa pamamagitan
ng paglalagay nila ng isang tao nakagagalitan ng mga Pilipino. Pero ang kagandahan ngayon, hindi na naniniwala ang mga Pilipino eh. Oo. Hindi na naniniwala ang mga Pilipino. Tulad nito, ang sabi dito, December 15 daw, may mga makakasuhan na. Oh. December 17 na, wala pang nakakasuhan. So, ibig sabihin, wala silang makuha na ebidensya na magdidiin sa ginagamit nilang scapegoating, sa ginagamit nilang politiko, para doon mapunta ang atensyon at malihis ang issue doon sa flood control corruption. No? So, mga kapatid, mga Pilipino, mag-isip po tayo. Mag-isip tayo. Itong ginagawa nilang ito ay lahat paglilihis. Ito po ay smoke screen. So, tingnan nyo. Medyo lumalamlam po ang issue ng flood control project kasi doon tayo napopokus sa ibang issue na hindi naman dapat natin pinupokusan. Kaya ngayon, babalikan natin yung flood control issue. Ito po trilyon, 1.9 trilyon ang nawawala sa kaba ng ating bayan, doon tayo mag-focus. At alamin natin kung sino talaga ang tunay na kawatan na dapat parusahan. Hindi yung ito mga to, Jesus Cordero, Bong Revilla, babanatan mo. Diba? I-clear na nga sila ng Supreme Court. Diba? Kaya nga nakatakbo yan eh. Diba? Natalo nga lang si Revilla. Oh. So ngayon, wala pang napapatunayan. December 15, sabi may makukulong. December 17 na. So pare-pareha sila sinungaling. Yung Marcos Jr., nangako sa mga Dabawenyo na December 15, bubuksan yung Bukana Bridge. O ano nangyari? December 17 na, sarado pa rin. Bakit? Kasi nga, yung Lagusan, wala pang kalsada. So mga Pilipino, maniniwalaan niyo po ba sila? Sino ang maniniwala sa mga tao o politiko na yung mga salita hindi nagtutugma sa ginagawa nila? Walang Diyo. Yan, mga kababayan, ang kwento natin dito sa topic natin ito ngayon. So kung may comment kayo, i-comment ninyo, pag-usapan natin yan. Sa susunod na talaga yan. And once again, this is Master Juday saying thank you. God bless you all. And to God be all the glory. Thank you, Lord.